Okay, ganito po yan. Ayan, nagda-drive ako. Ayan. Bawa, traffic siya. Tapos, pepreno ka. Pag nagpreno ka siya, ito, automatic po kasi ito eh. Pag nagpreno ka, tapos, release nyo na yung dahan-dahan na preno. Dapat aabante yan. Yan. Ayan, umaabante oh. Ngayon, nangyayari po kasi kahit isa lang stuck up dyan, o nag-stuck sa caliper natin, o brake shoe, o ano man, o apat na gulong, mas lalo pag sa apat na gulong, hindi po yan aabante. Ganyan, pag hinto ninyo, ayan, kusang aabante yan, yan. Abante na siya. Hindi ho aabante yan, kailangan nyo pang gasolinahan. Same lang naman po yan sa manual. Pagdating naman sa manual, 'di ba, pag marahan yung tapak mo ng clutch, magaling ka bumitaw ng clutch kahit di ka maggas, aabante yan eh. Pero pag sa clutch naman, hindi umaabante, kailangan mong gasolinahan pa, yun, possible na dikit rin ang preno. So ito, inikot-ikot na namin. Tapos smooth naman, malambot yung preno. Minsan po kasi tumitigas yung preno niyan, o mataas yung tapak pag may stuck up, lalo na sa hydrovac o ABS or brake master, kasi yung tatlo na yun, kaya yun idikit yung apat na gulong mo, ayun yung command nila eh, pinaka main. Pero yung mga caliper kit, bihira yung magiging dalawa or apat, so paisa-isa lang yan madalas. Okay, ito na. Turuan ko po kayo paano malaman yung stuck up yung preno. Kasi ito po, kay Sir Noni, karoon ng problema ho ito na dumidikit yung preno. So na-road test ko to. Ako nag-road test nung una. Yung pedal ni Sir, may part na matigas. Tapos pag tinakbo mo, magiging okay. Tapos magiging matigas ulit. Tapos parang hirap na siya umusad. So, naging findings namin is yung hydrovac. So, napalitan naman namin yung hydrovac. Ngayon, naging okay naman na siya. Ngayon, ang concern ni Sir, umiinit daw po yung preno. Okay? So, sabi ko kay Sir, iwan nyo na rito, Sir, para ano natin. So, pangatlong araw na iniwan na ngayon ni Sir. I-observe natin maigi kung naninikit yung preno. Kasi, magkaiba po yung nainit yung preno sa naninikit yung preno. Pero ano nga ba yung dahilan kaya umiinit yung preno? Yung preno po, iinit yan pag ginagamit natin syempre. Ikalawa, pag stuck up siya o dikit, hindi nagre-release. Kasi dapat pag nag-release ka ng pedal, release na ng konti yung brake pads para malaya siya makakapaggulong yung gulong. Nangyayari kasi pag may mga sira yung brake system natin, didikit ng konti yung preno natin, siya nagiging dahilan ng pag-init niya. So ngayon, ang concern ni Sir is umiinit. So ang inobserve lang namin ho dito is stuck up ba siya o naninikit ba ang preno niya. Okay? So ang pinaka the best po nito, edi nakaitakbo na namin pero ilang araw na tatlo. Ang gagawin natin ngayon, papakita ko sa inyo, dapat naka-jack yung gulong, apat. Kasi 4x4 po ito. Pag 4x4, all-wheel drive, dapat apat po yung ginadyakan dyan. Para sabay-sabay yan, makita natin kung ano i-stack up dyan. Kasi medyo makunat yan, paikutin pagka, dapat nag-free-wheel siya. Tapos, at the same time, dapat na naka-release yung handbrake natin, naka-neutral, mapa-manual o matic, dapat naka-neutral yan. So, para mag-free wheel yung natin, yung gulong natin. So, ito, pinapadyak ko na lang. Ngayon, yung preno po kasi natin, mga sir, normal pong umiinit yan. Okay? Normal na umiinit yan. Kasi, friction po yan, kumbaga nagkakaroon. Ito nga ho, ganun mo lang, i-rub mo lang yung dalawang palad natin, pagdikitin mo o pagkiskisin mo, anumang bagay na nagkikiskisan mo, umiinit po yan. Ngayon ito, disc brake, lalo sa disc brake, kaya ito, saglit lang namin tinakbo, mainit na. Medyo ito sinasabi ko, medyo makunat po ikutin yan kasi gawa na nakabalapag yung gulong.
Ayan, oh. Mainit siya, hindi mo na siya kayang hawakan. Naalala ko yung may nagtitirahang vlogger dito eh. Tungkol sa umiinit ba yung preno tsaka hindi umiinit ang preno. Tatawa ka na lang eh. Pero mga sir, nainit po talaga yan. Ano mang bagay na nagkakaskasan, umiinit yan. Lalo't bakal yan o asbestos yan. Sa madaling sabi, pagka preno ka ng preno, siyempre, mas iinit yan. Pero hindi yan siyang sobrang init. Magkaiba po kasi yung init ng stock, yung preno, sa hindi o nagpe-preheat o normal na init. Kasi yung ginagawa ng iba, ang pag-test niyan, meron din kasi mga naglabasan ngayon, tutorial, para malaman stock up yung preno buhusan mo daw ng tubig. Mainit po yan oh. Ano mang mainit, buhusan mo ng tubig, uusok yan. Pero magkaiba po yung init ng stock up o naninikit doon sa normal na init. So ito, papakita natin, ito yung ituturo ko sa inyo paano malaman kung normal na init o naninikit yung preno ninyo. Okay? Sadyak muna natin. Okay, nakaangat na ho. Ayan. So, ayan, isa-isay natin. Sige boy, ikot mo nga. Ayan, kabila. Okay? Medyo mabigat po ikutin yan, gawa ng all-wheel drive, tapos 4x, automatic pa. Medyo mabigat po talaga ikutin yan, pero sige, kabila naman. Ayan, kung mapapansin nyo, naka-jack po yan 4 pag all-wheel drive, pero pag hindi all-wheel drive o 4-wheel drive, kahit padala-dalawa lang, pwede na yon. Pag real-wheel drive naman yan, medyo mabigat din sa likod. Pero ito, nakita nyo, free-wheel siya. Ikutin mo nga ulit. Yan o, parang tumutuloy pa siyang ikot. Kasi pag stuck yan, parang nakapreno po ng bagay. Ikutin mo boy. Yan, ganyan. Yan. Yan, parang gumaganyan. O pag inikot mo, sige, ikutin mo boy, lakasan mo. Parang tinipigil. Yan. Yan. Ikot. Yan. Bagay. Ngayon, hanggang umiikot yan, nagpi-free-wheel siya, kung tawagin, ay ibig sabihin, walang problema ang preno natin. Maayos. So, ito, mainit nga ito eh. Hawakan mo nga boy. Mainit. Mainit po talaga yan. So, madaling sabi, normal po na umiinit talaga yung preno. Kung di ayaw po nating uminit ang preno, mga sir, huwag natin gamitin. Hindi, biro lang. Normal po yan, para at least alam natin. At ang pag-check po niyan, hindi pwedeng tatakbo. Tatakbo nyo, bubuhusan nyo ng tubig. Siyempre, uusok yan eh. Umiinit nga po yan. Kay konting init yan, kay maraming init yan, pag binuhusan mo, uusok pa rin yan. Siyempre, mangangamba kayo, sasabihin nyo, ninikit yung preno ninyo. Pero pinaka-the best po talaga na pag-check niyan is dapat naka-jack. Tapos nagpi-free wheel siya. Tapos, imagine niyo na lang kung nakapreno kayong bagya, pag iniikot nyo, yun, yung stock up na yun, o may problema sa system natin, sa brake system natin. So ito, wala akong problema to, normal na umiinit. Tapos, wag nyo pong bubuhusan kasi usok yan. Again, hindi po ganun yung pag-check. Ayun yung tamang pag-check po niyan. Paandarin ninyo kung nagpi-free wheel siya, hindi ba siya hirap humata? Kasi imagine niyo kung parang pag nanikit yung preno niyo, para kayong tumatakbo na naka-handbrake, mabigat yung sasakyan patakbuhin. So ito, all goods naman, i-release na lang namin. Magkakaroon na ng peace of mind si Sir Noni. At the same time, ginawa ko na rin po ng video para maging aware tayo na hindi dapat binubuhusan yan. Hindi ganun po yung pag-check niyan. Pwede natin gawin yun kung magaling tayong tumantya, kung gaano karaming usok. Kasi pag mas mainit, mas maraming usok. Mas konting init, mas konting usok pag binuhusan ninyo. Pero kung halimbawa, nasasabihin natin, umusok kasi nung binuhusan ko ng tubig or dinutdot ko ng kamay ko, mainit, hindi po yun yung proper na pag-diagnose kung may sira yung brake system natin. Kagaya nito, ilang araw na in-observe namin, tapos pinatakbo ko pa natin na pinatakbo. All goods na. Maayos na yung preno ni Sir. Okay? So, yun lang wag buhusan ng tubig, i-jack. Dapat neutral, release handbrake. Tapos, naka-jack kung all-wheel drive, o 4-wheel drive, or wheel-wheel drive. Pag 2-wheel, front-wheel drive, kahit dala-dalawa lang, pwede na yan. Basta release handbrake. Okay? Thank you po. Hey, Sir Noni, okay na po, Sir Noni. Pwede na natin. Salamat po sa palaging tiwala ninyo sa amin at pinagkakatiwala ninyo ang mahal ninyo sa akin sa amin.